Wala na po. Sige po, tayo po natin ito kayo at basahin muna natin yung ating scripture reading sa oras na ito. Sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 hanggang 11. According to the remarkable grace of God, which has given to me to prepare me for a task, like a skillful master builders, I laid a foundations, and now another is building on it. But each one of must be careful how he build on it. For no one can lay a foundations other than which is already laid, which is Jesus Christ. So sa Tagalog, sabi ko dito, ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpatuloy sa pagpapatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Yesu Cristo. So tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras dito. Itago mo po ang iyong abang lingkod at ikaw po ang mahayag sa amin. Tunay nga't Lord, ang salita mo Lord ang magbibigay sa amin ng kaalaman, katulungan Panginoon, at turuan mo po kami na iyong salita. Itago niyo po kami na iyong abang lingkod at ikaw po mahayagan, more of you and less of me, O God. At tunay nga't Ama, mabigyan po namin Panginoon ng biyaya o Diyos ang mensaheng ito sa buhay namin. At salamat po na kayo pong magpalat, magimala. Bless mo po kami, Lord God, na iyong salita. Ikaw po mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Lord God, ikaw sa pangalan ni Kristo na aming Diyos. Ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Praise God. So yung message po na to, no, ilang araw ko rito pinag-aralan. Sabi dito, yung topic po natin, Jesus is the foundations of my faith. Si Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ngayon, bakit po yan sinabi ni Pablo? Bakit po yan yung kanyang binanggit doon sa verse na yan? Remember po kasi ang Corinthians ay meron po siyang dalawang katangian. Kasi tandaan niyo po ang 1 Corinthians, ito yung problema ng church. Yung 2 Corinthians, naayos na ni Pablo yung problema ng church. So dahil ang pinag-uusapan natin ay unang Korinto, pag-uusapan natin yung problema ng church. So, pero dito, sabi nga dito, ang problema ng church ng Corinto, sila ay gifted and active. Sabi nyo nga, gifted and active. Mga aktibo sila, mga gifted sila. Sabi nga, sila talaga yung mayroong gift. Kaya nga doon kung babasahin mo 1 Corinthians chapter 13, magkaroon man ako ng pagpapahayag kung wala naman akong pag-ibig. Kasi may problema yung Corinthians. Mga gifted yung mga taong ito, mga giver ang mga taong ito, kaso may problema sila. Sila ay divided. Meron silang problema. Hindi sila magkasundo. Nagpapataasan sila, nagpapaagalingan sila. So kaya ni Pablo, kailangan maayos natin itong problemang ito. Yan yung problema na inaayos si Pablo. Biruin mo, kahit po Christian sila, carnality pa rin. Kahit Christian na sila, marami silang gift, pero hindi pa rin sila lumalago. Biruin mo, gifted na, pero hindi pa rin lumalago. Kaya nga, sinabi niya to sa verse, chapter 3, sabi niya doon, meron nang nilagay na pundasyon, at ang pundasyon na to ay sino? Si Jesus. At ang mensaheng ito ni Pablo ay tumatalakay din sa panahon natin ngayon. Kung problema to ng unang Korinto, ng church ng Corinth, problema din to ng church ngayon. At hindi lang po problema ng church natin, kundi problema to ng karamihan ng church. Na mayroon pong nagkakagatan, mayroon pong naghihilahan, instead ng magtulong-tulong sa pagpapalago ng simbahan, mayroong kanya-kanyang favoritism. Amen? Amen po ba doon? Okay. I-examine natin yung maturity. To examine the maturity of our faith and the foundations upon which we build in our lives. Kailangan natin i-examine
yung foundation na binuo natin sa ating mga sarili. Sabi po dito sa verse 3 and 10, according to the remarkable grace of God, hindi patatawarang biyaya ng Diyos, which has given to me, binigay ito kay Pablo, para saan? To prepare me for my task. Yung bigay na biyaya ng Diyos sa'yo, yung biyaya ng Panginoon, ibinigay sa iyan para sa ano? Para magampanan po daw natin yung ating task. Like a skillful builders. I laid a foundation and now another building on it, but each one of us be careful in how we build on it. For 11, sabi doon, no one can lay a foundations other than the one which is already laid, which is Jesus Christ. Meron na pong nailagay na. Meron na pong nailagay ang ating pong si Pablo, meron na po doon, sabi niya, may nakalagay na doon. Wala na pwedeng iba pang ilagay kundi sino? Si Kristo. So kung ang nagbuo ng foundation na itong church na to, hindi si pastor, kundi ang Panginoon. Amen. Lahat po tayo dito kamanggagawa ng Diyos. Amen po ba? Amen. Lahat po tayo kamanggagawa ng Diyos. Wala dito pataasan at pagalingan. Amen. Lahat po tayo ay kamanggagawa ng Diyos. At ang foundation ng church nito, kung sino po? Si Jesus Christ. Amen po? Amen. Ngayon, anong problema nila? These are the signs of spiritual maturity. Ano daw nangyari doon? Sa verse 1 and 2. However, brothers and sisters, I could not talk to you as a spiritual people, but only as you worldly people, dominated by human natures, mere impacts in the new life in Christ. So sabi niya doon, meron pa sana akong sasabihin sa inyo, kaso ang problema ko, karnal po tayo. Mga bata pa tayo, sabi ni Pablo. Tayo ay mga sanggol. May gustong ibigay si Pablo sa atin, kaso ang naghahari daw sa atin ay human natures, yung makalaman. Sinasabi ko po ito, ito po ay sinasabi ni Pablo sa Korinto. Sabi niya, meron daw siyang gusto pang gawin sa church, kaso ang problema, ang mga tao daw ay worldly. Ano daw yung worldly? Dinodominate ng human natures. Kaya ang tawag doon ay impat. Na dapat kumakain na sila ng matitigas na turo, mga pagkain na matitigas, dahil nga hindi sila lumalago, ang ibinibigay pa rin sa kanila ay gata. Sabi ito sa verse 2, I feed you with milk, not solid food, for you were not yet able to receive it. Even now, you are still not ready. Hindi pa rin daw handa yung mga tao, yung church ng Korinto, sa gustong ibigay ni Pablo sa kanila na mas matigas na salita, matigas na utos, kaso sila po daw kasi yung mga bata pa rin sa pananampalataya. Siguro, sa akin lang siguro kapag nagturo si Pablo na mas mabigat na katuruan, hindi na matanggap ng mga member. Nagagalit na. No, pag sinabing tayo ay humayo, mag-disciple, hindi nila matanggap yun. Ikaw na lang, pastor. Hindi namin kaya yun. Kaya ang sabi nga ni Pablo sa atin, sabi nga, tinuturo sa atin ni Pablo ngayon, gusto ko sana kayong bigyan ng matitigas na pagkain. Kaso, parang bata pa din. Hindi pa rin tayo lumalago. Alam mo doon, sa verse 1, sabi doon, nagkaroon si Pablo ng malumanay na pag-review. Ano may Tagalog sa pag-review? Pagsaway. No? Napalitan nila kasi napapalitan na po nila yung pananampalataya nila sa makamundong gawain. Napaghahalo po nila yung spirituality sa carnality. Na kahit Christian, mas matimbang yung alin? Yung buhay makalaman kaysa sa pananampalataya, kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Christians po. Pero yung buhay, yung ugali, yung pagkatao, parang hindi pa rin Christians. Yun yung sinasabi ni Pablo. Hindi ko po sinasabi sa inyo po yun. Ang sinasabi ko po dito, kinukwento ko lang po yung problema ni Pablo. Gusto kasi ni Pablo na ituro na sa kanila, kaso ang problema, hindi silang maturuan ng todo-todo ni Pablo kasi yung mga tao doon ay mga bata pa rin. Sabi doon sa verse 2, dahil sa kanilang pagiging makalaman, mas nangingibabaw ang makabundong pagnanasa. Mas nangingibabaw daw yung Christian pero yung dating gawi, parang hindi pa rin Christians.
Kaya sabi ni Pablo, sabi doon sa verse 3, you are still worldly. Ikaw pa rin ay makamundo. Controlled by ordinary impulses and simple capacity. Yung makalaman at pakasalanang gawain. Amen. Amen. Alam niyo po ba sa Korinto, meron doon isang tatay at meron doon isang anak na lalaki na sa loob ng church inasawa nung anak ng lalaki yung asawa nung kanyang tatay. At yung church, tuwan-tuwa pa. Nalawan niyo po yun? So nagagalak pa sa 1 Corinthians chapter 6. Nagagalak pa sila. Nung nalaman ni Pablo, nagalit si Pablo. Ay sabi niya, mas mabuti pang itabo yung taong iyan, ay ibigay ni Satanas ang kanyang laman at ang kanyang espiritu ay maligtas. Sabi niya, bakit ganyan kayo? So ibig sabihin, nakita ni Pablo yung carnality ng mga members sa loob ng church sa Corinto. Kaya nangyari doon, nagalit po siya. Doon po sa isa pa sa problema ni Pablo. Sabi dito, controlled by ordinary impulses and simple capacity, for as long as there is, ano daw? Jealousy, strife or angry, and discord or lack of harmony among you, are you not spiritual, and you are not walking like ordinary men, unchanged by faith. Hindi daw nabago sa pananampalataya. Ano gusto sabihin ni Pablo? Kapag pala sa loob ng church, meron pa rin selos, nabubuo pa rin yung selos, meron pa rin galit sa puso, at meron pa rin hindi pagkakasundo. Ang tawag doon ay ano? Ano daw? Karnal. Sabi ni Pablo, mga karnal pa rin. Amen? Amen. Malalaman natin mamaya bakit ganito yung sinasabi ni Pablo. Pakinggan na po natin mabuti. Gusto ko lang po buksan po natin yung ating isip, yung ating puso. Sabi sa verse 17, sabi niya dito, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng alin? Magandang balita, at hindi sa pamamagitan ng mauhusay na pagkatalumpati at karunungan ng tao, na sa gayon ay hindi mawala ang alin? Kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Ang gustong ipakita ni Pablo sa atin dito, hindi yung kagalingan ko ang makita sa loob ng church. Hindi yung galing na sino man sa atin na tumatayo dito o naglilingkod sa atin, kundi yung makita yung pagkamatay ni Kristo sa krus. Amen? Amen. Naunawa po natin yung message. Amen. Sino po nakakaintindi? Salamat po sa Panginoon. Palapakan natin ng Diyos. Sabi ni Pablo, maliwanag ang sabi ni Pablo, hindi nga daw siya tinuruan para hindi nga daw siya nagtuturo para magbautismo. At hindi rin siya nagbabautismo. Ang pagkakatanda ko, isa lang na bautismo niya. Pero sabi nga dito, hindi siya sinugo ng Diyos para magbautismo, kundi isinugo siya ng Panginoon para magatid ng magandang balita. Yun yung focus niya. Yun yung purpose niya, na ihatid sa lahat ang magandang balita ng Panginoon. At hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pagkatalumpati o karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ang gusto lang palabasin ni Pablo, hindi yung galing mo ang dapat nakikita sa loob ng church, kundi yung kung si Kristo ay namatay sa krus at muling nabuhay, yun yung sukat natin ikaliligtas. Amen? Amen. Amen. Palapakan natin si Jesus, purihin ang Panginoon. Ang galing ni Pablo. Alam natin si Pablo mahusay sa katuruan. Alam natin ang buhay ni Pablo. Nag-aral yan kay Gamaliel. Pero, di sabi niya dito, pwede niyang ipagmalaki na magaling siya. Pwede niya ipagmalaki na mahusay siya. Pero sabi niya, hindi importante yung galing sa pagtatalumpati. Hindi importante yung galing sa pagsasalita. Ang importante, hindi daw mawalan ng kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo. Pero mas maganda maging magaling ka. Bakit? Kung sa galing mo niya, madadala mo sila para kay Kristo. Mabuti yun. Pero dahil ikaw na lamang yung nakikita sa loob ng church, ikaw na lamang ang napapansin sa loob ng church, nawawalan na po, nakatingin na sa iyo yung tao. Amen? Pansinin niyo po, 1 Corinthians, problema pa rin yan. Kasi mayroong magagaling sa loob eh.
Napapansin niyo po ba, hindi ako palagi tumatayo. Meron akong mga ina-assign dito. Pag Wednesday, hindi naman ako palagi. Bisang best na ako sa isang buwan. Kasi gusto ko po makita lahat tayo. Hindi isang tao lang, amen? Kasi gusto ko lahat po tayo ma-experience, ma-develop, maging mahusay, maging excellent sa paglilingkod sa Panginoon. Ayoko po ang lahat stagnant. Amen po ba doon? Ang gusto ko po ang lahat ay nagagamit sa Panginoon at ang lahat ay nagagamit para sa kabutihan ng ating Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi sa verse 4, For when one of you says, I am disciple of Paul, and another, I am disciple of Apollos, are you not providing yourself unchanged, just ordinary people? Kapag pa rin meron tayong comparison, ay si pastor ang pinakamagaling, ay si brother ang pinakamagaling, ay si sister ang pinakamagaling, sabi ni Pablo, carnal pa rin yan. So church na ito, hindi tayo nagpapagalingan. Tayo po ay nagtutulungan. Amen? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hindi si pastor ang magaling dito. Hindi si sister ang magaling dito. Ang magaling dito ang Diyos. Lahat po tayo naglilingkod saan? Sa iisang Diyos. Amen? Kaya kapag may tumatayo dito, nagagalak yung puso ko eh. Bakit? Pag nakikita ko si brother Erwin tumatayo, pag nakikita ko si Sir Josie tumatayo, si Nanay Peg tumatayo, nagagalak yung puso ko. Bakit? Nakita ko tumayo si Sir Josie din dito, natutuwa yung puso ko. Bakit? Kasi hindi lang iisang tao napapansin. Kasi lahat po tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Amen? Lahat po tayo ay laborer ng Panginoon. Kaya po sa mga members naman po, huwag naman tayong mamili. Alisin natin yung favoritism. Amen. Ano yung ebidensya ng problema ni Pablo? Number 1, the evidence, not lack of Bible knowledge. Hindi daw dahil sa kakulangan ng kaalaman sa Biblia. Marunong nga sila eh. But their behaviors, yung kanilang ugali. Ano daw behaviors nila? Mga sinuso. Amen? Merong jealousy, inggitan, pagalingan, may pagtatalo. Amen? Ano sabi nung isa? Ako kay Pablo, ako kay Apollos. So, birin mo, mga lingkod naman ng Diyos, bakit alam mo, walang si Pablo at si Apollos, hindi naman nag-aaway. Ano nagiging pag-away? Yung mga member. Amen. Amen. So sila ang gumagawa ng gulo sa loob ng church kasi mayroon silang favoritism. Merong jealousy, quarreling, and favoritism. Walang masama na mahalin ang mga lingkod ng Diyos. Ang suggest ko nga, mahalin mo sila. Huwag lang iisang tao. Mahalin niyo po lahat. Amen po ba doon? Pag nabigyan niyo si pastor, abutan niyo rin yung iba. Kasi mga lingkod din sila ng Diyos. Amen? Amen. Amen po ba doon? Amen. Dito ayoko po ng mayroong kagatan. Ano sabi ni Pastor Albert? Anong lasa? Kung tayo ay magkakagatan, ano daw lasa? Maalat. Kaya gusto ko po, mahalin po natin yung mga laborer ng Panginoon. Huwag po tayong mamili. Ay, kasi nakakaboring mag-puso ka. Ano sabi dito? The problem is, nakapokus sila saan? Sa mga leader, kay Pablo at kay Apollos. Sinong magaling, sinong talentado, sino ang gwapo, sino ang di boring, sino yung mabait. Natural lang po na may mga ganyang tao na may mga salita na boring, mayroong nagsalitang mabilis, mayroong nagsasalita na hindi mo naiintindihan. Lahat po yan mga workers at laborers ng Panginoon. At lahat po yan ay ginagamit para sa atin. Yan yung problema. Ito sinasabi ko po, problema to ni Pablo sa Corinto. Sabi dito, pag ganyan yung behaviors natin, tulad ng sinabi ni Pablo, tayo ay mga infant. Sabi mo nga, baby ka pa ba? Baby ka pa ba? Baby pa ba tayo? Itik na daw, sabi ni brother. Okay, tayo ay may leader na ibinigay ng Diyos. Tama? Pero hindi dapat sa tao nakasalig ang ating faith. Dapat kanino? Kay Jesus. Dapat doon nakasalig. Dapat doon tayo nakafocus.
Sabi sa first sabi sumunod, the lessons, the lessons, maturity measures by how we treat one another. Amen? And our devotions to Christ alone. Mahalin niyo po ang lahat. Magmahalan po tayo. Pero dapat ang devotion natin sa Diyos. Ang katapatan natin, hindi sa tao. Kanino? Sa Diyos. Amen. Parang minsan pagka, sino speaker ngayon? Ay si ganito. Ay magsisimba ako. Sino speaker nga? Ay si ganyan. Ay magsimba. Huwag ganun mga kapatid. Tratuhin po natin ang patas ang lahat. Amen? Nagpipray din yan, lumuluhod, umiiyak pa yan. Baka nga yung inahangaan mong tao, hindi nga nagpipray pa, nagpipreach eh. Amen? Kasi magaling na siya eh. Mahusay na siya, parang iniisip niya, kaya ko na yan. Pero yung hindi pa mag-usay at magaling, baka yan ang umiiyak at nagpapasing at umiiyak sa Panginoon. Baka yan pa nga kinalulugdan ng Diyos kaysa doon sa paborito mong speaker. Pero sabi nga dito, the lessons, maturity measures by how we treat. Nasusukat daw yung maturity ng isang Kristiyano pag paano niyang tanggapin, mahalin yung mga lingkod ng Panginoon. Amen. Amen po ba doon? Amen. Okay, at ito pa pinakamaganda. At meron kang isang debosyon o katapatan, hindi sa tao, kundi kanino? Kay Kristo. Amen. Ang katapatan at ang loyalty natin huwag kay pastor. Amen. Si pastor madadapa. Si pastor magkakasala. Si pastor makagawa ng mali sa harapan ninyo. Merong pangit na nakaraan. Pero si Kristo wala. Kaya ang focus po natin, kaya nga sabi nga po, look unto Jesus, the author, the finishers, the perfecters of our faith. Palapakan natin ang Panginoon. Si Diyos ka lang tumingin. Yung mga taong tumatayo dito, may kakulangan. Yatang tumatayo dito, may kahinaan. Huwag mo silang tingnan. Tingnan mo ang Diyos. Focus ka lang sa Kanya at makikita mo, naglilingkod ka, lumalago ka na sa pananampalataya. Number 2, the role of servant of God. Ano nga ba ang role namin? Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang tayong lahat, ano bang role natin? Number 2, sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 5 and 6, what then is Apollos? And what is Pablo? Sino nga ba si Apollos at sino nga ba si Pablo? Just, Servant. sabi nyo nga, Just servants. sino ba ako? Wala. Naunawan niyo po yung sinabi ni Pablo? Sino si Apollos? Wala. Sino si Pablo? Wala. Mga lingkod yan. Naunawan po yung transitions? Walang something special. Ulitin ko ha. What then is Apollos and what is Paul? Just servant. Wala na. Servant lang. Huwag mo lang bigyan ng mabigat pa ng kahulugan yan. Mga lingkod ng Diyos yan. Amen? Amen. Favorite ko yan. Ay, di magaling yan. Ay, mahusay yan. Hindi. Servant yan. Amen. Tama po ba? Amen. Okay, sabi doon, through whom you believe. In Christ. Kanino? In Christ. Kaya yan ng mga naglilingkod para magkaroon ka ng pananampalataya kanino? Kay Kristo. Even as the Lord appointed each his task. Binigyan sila ng trabaho ng Panginoon. Iba yung trabaho ni brother, iba yung trabaho ni sister, iba yung trabaho ni pastor. Magkakaiba tayo ng trabaho, pero lahat tayo ay servant. Walang malaking trabaho at walang maliit na trabaho. Kung tagapulot ka ng basura, malaking trabaho yan. Walang pataasan na trabaho dito. Amen? Amen. Dito, hindi ko sinasabi dito sinasabi ko dito. Ang sabi dito, mga lingkod ng Diyos yan. Nothing special. Kasi ang special natin dito ang Diyos. Sabi dito, I planted, Apollos watered. Nagtanim ako, si Apollos ang nagdinig. But God, ano daw? Mas causes the growth. Cause the growing. Ang nagpapalago, ang Diyos. Amen. Amen. Ito yung na-realize ko. Ito po yung na-realize ko. Nag-expect ako ng growth. Totoo naman eh. So lahat ginawa ko lang ng paraan. Nawala sa isip ko. Ng Diyos pala ang nagpapalago. Tama. Amen? Tama. Amen. Naunawaan po natin. Amen.
trabahuin mo lang yung trabahong pinapagawa ng Diyos sa'yo. Pero ang nagpapalago doon, sino? Ang Diyos. Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, sino ba si Apolos? At sino ba si Pablo? Mga lingkod ng Diyos. Hanggang doon lang. Kahit anong gawin mo dyan, lingkod lang ng Diyos yan. Gagawin lang nila yung trabaho nila, pero ang nagpapalago, sino? Ang Diyos. Amen. Ang nagbibigay ng increase, ang Panginoon. Amen. Kung nakikita mo lumalago ang church, hindi dahil sa galing na pastor yan, Amen. kundi yan ay sa galing ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, pinag-uusapan natin. Kilala natin si Pablo. Amen. Wala na tayo pwede pag-usapan doon. Si Apollos, kilala nyo. Papakilala ko. Gusto niyo pakilala si Apollos? Amen. Hindi ito yung Apollo 13. Okay? Okay, sabi, si Apollos was the eloquent. Pag sinabing eloquent, magaling magsalita. Mahusay. Learn Jewish Christian from Alexandria, Egypt. Known from his powerful preaching and deep knowledge of scriptures, whom became a significant leader of early church alongside Paul. Biruin mo si Pablo yung nagtayo ng church. Pero si Apollos, ang nagtuturo sa loob ng simbahan. Natin. Sabi dito, who because a significant leader early church alongside Paul, teachings in Ephesus and Corinth. Nga palang problema nila, Corinto eh. Tama po ba? Amen. Sabi doon, nagtuturo si Apollos sa Ephesus, sa church sa Ephesus and Corinthians. Ano yung pinag-uusapan natin ngayon ng church? Corinthians. So, ibig sabihin, si Pablo ang nagtayo ng church sa Corinthians, pero ang pinamahala ng Panginoon doon, sino? Si Apollos. Sabi dito, and helping clarify the gospel message with the help of Aquila and Priscilla. Okay? He was fervent in spirit, strong in debate, in vital waterer, the nurturer of faith after Paul planted. So, ang nagtanim si Pablo, pero ang nagnonori, sino? Si Apollos. Ngayon, siyempre, pinag-iisipan ng ibang mga membro, si Pablo nagtayo ng church na yan. Ay, hindi. Ang nagtuturo sa amin, si Apollos. Tama po ba doon? So, ito yung problema nila. Nakuha na po natin yung buhay ni Apollos. Kaya nga, maintindihan natin, talagang magaling talaga si Apollos. Mahusay din talaga siya. Hindi lang pala siya basta na tinayo lamang sa loob ng church o inilagay ni pastor diyan. Hindi. Dahil may angking galing din talaga si Apollos. Pero hindi na magagawa ni Apollos na mag-build ng church kung hindi yan tinayo si Pablo. Amen? So, kung hindi nagtayo si Pablo, hindi makikita yung kagalingan ni Apollos. So, iniwan ni Pablo kay Apollos yung church. Si Apollos naman ang nag-ayos sa simbahan. Tinulungan niya yung mga membro na lumago. Pinakilala pa dito sabi dito, clarify the gospel message. Ibig sabihin, pinaniwala pa niya mabuti yung magandang balita ng Panginoon. Aquila sa si Priscilla mag-asawa. Si Aquila, si Priscilla, yan yung tumulong kay Pablo. Asawa. Mag-asawa yan. Mga tent maker po yan. Tinulungan niya si Pablo. Ang galing talaga ng buhay nila, Sabi sa 1 Corinthians 3:7, so neither is the one who plant, nor the one who watering, anything but only God who cause the growth. Arapakan natin ang Panginoon. Ganda. Hindi daw sino nagdilig o nagtanim ang importante, kundi ang Diyos ang nagbibigay ng grace. Sabi dito, man by his own ability cannot bring about increase. Totoo naman. Tama? No matter how he plant or water, spirituality speaking. Kahit anong dilig mo dyan, kahit anong untog mo na yan, para lang matuto, hindi yan dadami. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay ng increase. Kaya pala minsan nahihirapan ako. Kahit anong tula ko, push naman kayo. Mag-disciple kayo. Kahit anong turo na naginawa ko, anong ayos na naginawa ko, wala pa din.
na wala sa isip ko ng Diyos pala ang nagbibigay ng increase. Tama. Amen. Amen? Amen. Yung pala yung kulang ko dun. Actually, nag-isip ako, sabi ko, Lord, ano po ba yung dapat kong gawin? Ang dami ko nang pinuntahan, seminar, mga tao na natutulong sa sistema sa loob ng church. Ano ba yung dapat kong gawin? At one time, pag uwi ko ng bahay, tapos kumati ng seminar, tapos kung may pag-usap sa mga pastors, habang nandun ako sa siya, naliligo, sinabihan na maliwanag yung narinig ko. Sabi niya, kung kanino ka pa Malapit. lumalapit, nandito naman. Tama. Amen. Totoo, palapahan natin ang Panginoon. Na-hurt pala si Lord. Na-hurt pala si Lord. Sa pagmamahal ko sa church, na gusto ko lumago kayo, gusto ko mag-increase kayo, akala ko lahat magagawa ko. Akala ko, dahil sa sipag ko, sa galing ko, sa lahat, sa pagpupursige ko, sa pagtuturo ko, sa pagtsatsaga ko, lalago ang church. Hindi pala. Man, by his own ability, cannot bring about the increase. No matter he plant or he watered, spiritually speaking. Kahit na diligan mo yan, lunurin mo na yan. Pag yan hindi pinalago ng Diyos, hindi yan lalago. Amen. Tama. Amen po. Amen. Amen po ba doon? Amen. Naunawaan niyo po ako. Amen. Nakita niyo po yung frustration ko at saka yung pinagdadaanan ko. Amen. Walang masama sa increase. Pero mali lang ako ng hinanapan ng increase. Ang increase pala ay na kanino? Kristo. Nasa Diyos. Amen. Wala sa tao. Amen. Amen? Amen. Magagaling yung mga speaker. Magagaling yung mga tumatayo dito, yung pinatatayo. Magagaling sila. Pero, ang increase ay nakanino? Doon ako nagkulang. Yun yung aking nakalimutan. Sa dami kong tinitingnan, sa dami kong pinagkaabalan, ako pala si Marta. Ang pangalan ko ay Pastor Marta. Masyado akong naligalig sa maraming bagay. Iisa lang naman palang importante. Kundi yung nagbibigay ng increase ang Panginoon. Amen? Amen. Palapakan natin. Sabi nga dito, sa 1 Corinthians 3:8, He who plants and who has watered are one. Yung nagtanim at yung nagdilig, isa lang naman yun. Tama. Amen. In importance of system, working toward the same purpose. Anong plano nung nagtanim at anong plano nung nagdilig? Iisa lang naman yung purpose nila. Ano? Lumago. Amen? Amen. The importance of esteem working towards the same purpose. But each will receive his own reward according to his labor. Tama. Amen. Kanina habang pinag-aaralan ko, ito po yung nakita ko. Paul did not say according to his own. Success. Hindi sinabi ni Pablo, balikan ko sabi dito, each will receive his own reward according to his own success. Sinabi ba ni Pablo, success? Labor. Na kapag ako may ginawa nagtagumpay, kailangan ako magtagumpay sa ginagawa ko? Hindi. Ang sabi ni Pablo, bibigyan ka daw ng reward according to his own labor, hindi yung success. Yung tagumpay, hindi pala hinahanap ng Lord. Ang hinahanap ng Lord, yung nagtatrabaho. Amen. 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 Oh, yeah. Nakuha po natin. Amen. Hindi hinahanap ng Lord na magtagumpay ka muna. Amen. Amen. Sa estudyante, kailangan makagraduate siya. Oh. Tama? Dito, sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, but each will receive his own reward according to his own success. Hindi. Na ano? Labor. Kaya nga, nung kanina, pinag-aralan ko, sabi dito, Paul did not say according to his own success, but rather labor.
God hasn't called us to be successful, but He called us to be faithful. Palabahan natin ang Panginoon. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging successful. Tinawag ka ng Diyos maging faithful. Kung ang hinahanap mong maging successful ang church, magaling ang church, mahusay ang church, nagkamali ka po. Nagkamali tayo ng idea. Kaya nga minsan maraming church ang nagkakagatan kasi ang gusto nila sila magaling. Sila ang mahusay. Pero ang sinasabi lang sa atin dito ni Pablo, hindi sa pagalingan at success yan, kundi yung patapatan sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya pala minsan, bakit ang church walang expiration? Tama. Tama. Ang estudyante kapag ka nag-aral 4 years, pag ang doktor 10 years, tama? Merong expiration. May due date. Bakit ang church wala? Kasi hindi naman tayo nagtatrabaho saan? For the success. Nagtatrabaho tayo para maging tapat. Yung patagalan, patapatan po yan eh. Tama. Amen. Amen. Kaya yung pananampalataya natin, walang hanggan. Hanggang tabubuhay ka, dapat nananampalataya. At habang nananampalataya, dapat lalo kang nagiging tapat. Tama. Amen. May graduation po ba dito? Wala. Wala. Amen. Oh, sister, naka 12 years ka na, graduate ka na. Wala nga resignation. Wala rin resignation. Agree po ba tayo doon? Amen. Natututo po tayo? Sabi dito, God hasn't called us to be successful, but He called us to be faithful. Kaya ng maga, yan ang ilagay ko sa sa wall ko eh. Hindi tayo tinawag ng Lord to be successful. Tinawag tayo ng Diyos para maging faithful. Ang church po na to, masaya ako ngayon. Bakit? Maraming faithful dito. Amen? Palapakan natin ang Lord. Hindi dahil success. Kasi kung hahanapin ko yung success, mapupustrate ako. Amen? Hanapin mo yung mga tapat. Matutuwa ka. Amen? Dahil lahat yan ay hindi naglilingkod sa'yo. Naglilingkod yan kanino? Sa Diyos. Palapakan natin. Purihin ng Panginoon. Purihin natin Diyos. 1 Corinthians 3:9. For we are God's fellow worker, His servant working together. You are God's cultivated field, His garden, His vineyard, God's building. Sabi ng Panginoon, ikaw, ako, tayong lahat, ay bahagi ng garden ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin ng garden, siya'y nagbubungkal, siya'y nagpapalago sa atin. Ano doon? The partnership. They had different roles, but they were on the same team. Kaninong team tayo? Okay, pastor? Okay, brother? Okay, sister? Okay, nanay? Kayo tayong team? Jesus. Katapahan natin si Lord. Sabi mga, I am team Jesus. Team Jesus tayo team, ha? Amen. Team Jesus ako. Mula ngayon, walang team pastor. O team nanay pe, o team Josie, o team brother Erwin. Ang lahat po tayo dito, team natin sino? Si Jesus. Iisa lang ang team natin, si Jesus lang. Amen? Siya yung ating leader. The source of growth, but only God, but who makes things grow. Only God ang nagumagawa ng success. Tagumpay. 7. So neither it's the one who plant nor the one who watering, but only God who cause growth. Tanging Diyos lang. Sabi dito, the identity. We are God's sabay-sabay. We are God's co-worker. Our success is not our own. It's the results of God. Grace. Working through our obedience. Makikita lamang po na tayo nagtatagumpay kapag tayo patuloy na sumusunod. Para pala sa Panginoon ang pagsunod, tagumpay. Amen. Malalaman lang na ikaw ay nagsasucess kapag patuloy kang sumusunod. Ang tagumpay hindi sa'yo, hindi sa akin, kundi yan sa biyaya ng Diyos. Pangatlo, nasa to, the unshakable foundation. Sabi nyo nga, the unshakable foundation. Sino ang master sabi dun sa 3:10? According to the remarkable grace of God which has given to me to prepare me for my task, like a skillful master builded, I laid a foundations, and now another is building on it. But each one must be carefully how he builds on it. Pinakita lang ni Pablo dito pala malalaman mo na kagad na may problema niya. Tama? Sabi ni Pablo,
Sabi niya, matindi yung ginawa ko dito. Matindi yung foundation na nilagay ko. Sabi niya, pahusay yung pagkakalagay ko ng foundation, sabi ni Pablo. Sabi niya, at binigyan siya ng Diyos ng biyaya para saan? Para sa isang task. Sabi niya dito. Pero may darating daw. Tama? May darating daw na magtatayo ulit si Apollos yun. Yung nilagay niya doon. Sabi niya doon. Sabi, pero dapat daw isa sa kanila ay maging maingat sa pagtatayo nito. Ibig sabihin, dapat nagkakaisa sila. Amen? Pero sabi niya sa verse, ito yung conclusions niya. For no one, sabi niyo nga, for no one can lay a foundations other than the one which is already laid. May nailagay ni. Yung ilagay ni Pablo si Jesus yun. Huwag nang dagdagan ng kahit sino pa. Huwag nang dagdagan ng iba pang turo. Huwag mo nang tingnan yung ibang tao. Mag-focus ka na lamang kanino? Kay Jesus. Kasi yun yung danger eh. Kasi may mga nagtayo, may mga tumulong, minsan napapansin yung nagtayo, minsan napapansin yung mga sumuporta. Huwag nating kalimutan, iisa lang tayo eh. Yung foundation ng ginagawa natin, sino? Si Jesus. Amen. Siya yung foundations natin. Doon tayo dapat nakapokus. Sabi dito, for no one can lay a foundations other than the one which is already laid, which is Jesus Christ. Nandun eh. Amen. Doon na lang tayo mag-focus. The master builders, Jesus is the master builders. Sabi doon, sa atin kanina, to prepare for me, for my task, the skillful masters builder. Si Jesus yon. Sabi sa verse 11, and no one can lay a foundations other than the one which is already laid, which is Jesus. The only foundations, the already laid. Siya lang naman ang pinaka matibay na pundasyon, at yung foundations na yun, siya talaga yung nailagay. Hindi tao. Hindi kung sino, kundi si Jesus. Ano reflections natin? In what areas of your life, bago kayo mo pag-aralan nyo lang ito, in what areas of your life are still relying on human wisdom or worldly attitudes rather than the foundations of Christ? Meron pa ba dyan sa puso natin na mas matimbang kaysa kay Jesus? Meron pa bang mas higit na mas mahusay kaysa sa Panginoon? O meron pa bang higit na papalit kaysa sa Panginoon sa puso mo? Alam ko marami tayong problema.